Makakaupo na po tayong lahat. Ipapakilala ko muna sa inyo yung ating resource speaker ngayon. Siya po ay matagal ng doktor, no? Doctor of Medicine. Nagpakadalubhasa siya sa siyensa ng pagmimedisina. At siya po ay may asawa na, kaya sorry yung mga aspirant yan. No? Isang asawa, 4 ang anak. At 2 daw, sabi pa niya, yung naloko niyang mga anak kasi sumunod sa kanyang yabang. No? Naging mga doctors na rin. No? Tapos yung isa ay nagpapakadalubhasa sa pagluluto. Doon sa Europe lang naman. Yung isa pa ay mag-iinyihero, yung nasa Baguio. Tapos yung wife niya ay isang pediatrician. Ito. Siya rin ay number 1 na natapos na lang ang term niya as bukal ng Eastern Samar. No? At kaya lahat ng pinasok niya nagtatap pa rin siya. Kaya lang hinuli siya ng Panginoon, siya na lang magsasaysay kung paano siya nadakip ng Panginoon upang maglingkod sa Panginoon. Siya ay isang doktor, isang magsasaka, at isang pastor. No? Tapos isang kagalakan ko na umangkas kay Kuya Jaime, sumama sa kanyang mga lakad at nakilala ko ang tao ito through Starglass Collision. Kaya napakabuti ng Panginoon dahil indeed nung kami ay pumunta sa si Sally at saka si Laura nakarating na doon. Ang wife ko pala ay hindi ko yung binugbog, ha? Wala mo may pagbintangan niyo. Okay. Actually, magpapakuha doon sa picture mamaya, tapos ipapadala na sa US. Itong ginawa ni Jun sa akin. Lagot ako sa biyanan ko. Okay. Back to Doc, kami, ang pangalan niyang tunay ay napakaganda, pero pinapakilala ko siya sa inyo bilang tao na malapit lang sa amin. Junji ang tawag sa kanya, kaya Dr. Junji. Apelyido niya ay Coming 40. Taga Eastern Samar na nagsiserve sa Tacloban City. Okay. Dr. Junji, siya na lang mag-ano sa inyo along the way. Thank you very much. Salamat. Alam ko wala ang right po. Mayroon din nakita Diyan sa junk shop yan. Salamat sa pag-anyaya mo. Anyaya ba? Tagalog. Pag-anyaya mo dito sa akin sa Bulacan. Pag-imbita. Pag-imbita. Nagtatakot ko na ako pag kaya malay ka nakatutok sa akin. Hindi pa lang magsasabihin ko. First time ako magsasalita na mayroong nakatutok na malay sa akin. Anyway, at least dito sa Bulacan ako isa akong natuto na magsasalita na mayroong camera. Nakaka-conscious ko na yun. Maraming salamat sa pag-anyaya mo sa akin dito. Sana ay may matutunan kayo sa hapon na to. Katulad na nasabi ko doon sa Laguna kahapon, pag iniimbitahan ako sa mga katulad itong mga gawain, hindi ako makatanggi. Dahil naalala ko palagi yung parable of the Good Samaritan. Alam niyo ba yung Good Samaritan na parable? Ang buhay ng tao ay parang buhay ng 3 taong dumaan sa isang taong binugbog. Alam mo yung storya doon? May isang taong binugbog sa kaninakawan.
parang hapit na, malapit na po, sabi ng Biblia, parang nag-aagaw buhay, lapit daw na mamatay, half dead. So meron isang Parisiyo ngayon na dumaan, isang Levite na dumaan, tinignan lang niya, saka diretso sa lakad niya. Meron din isang pare na dumaan, katulad ng unang dumaan, tinignan na parang mukhang walang pakialam, dumiretso din sa kung anong lakad nila. Pero may isang tao, yung Samaritan, na kung isipin ng mga Hudiyo, maduming klase dahil ayaw nila magpag-usap sa mga Samaritan, siya ang tumulong, di ba? Alam niyo ang istorya doon. Siya ang tumulong sa tao na yun. Hinilis niya yung mga sugat, dinala sa isang lugar, tuloy niya ginamot. Meron siyang lakad na pupuntahan, sinabi niya doon sa bahay kung saan niya dinala yung may sakit na tao o yung binubog na tao. Sabi niya, ituloy niyo yung pagagamot sa kanya. Kaya kung ano man yung kulang, pagbalik ko, mabayaran ko kayo. Bawat isa sa atin ay binibigyan ng oportunidad sa buhay para parehas ng oportunidad. Kung paano natin gagampanan ang oportunidad na yan, nasa atin po yun. Diba? Pero dumarating sa atin buhay ng mga oportunidad. Kung paano natin ginagampanan ang oportunidad na ito, depende po ang nasa tao po. Kaya every time may imbitahan ako, ang tingin ko sa mga tao na may sakit, may mga tao, may mga iniinom na gamot, ang tingin ko ay binugbog ng demonyo. Ninakawan din dahil marami kayong binibili ng mga maintenance na gamot. Sometimes, pag wala na yung sakit natin, mahal yung binabayaran natin sa ospital, di ba? Parang binugbog ka na sa rheuma, binugbog ka na sa high blood, binugbog ka na sa diabetes, ninanakawan ka pa. Kaya hindi ako makatanggi pag iniimbitahan ako sa mga ganito. Basta saang lugar, basta mararating lang ang tao, ako'y pupunta para ako'y imbitahan. Marami man o maliit, 2, 4 na tao o 100 o whatever, pupuntahan ko yun. If only makatulong ako sa tao para binububog ng sakit, tsaka tuloy na ninakawan din. Kaya ayaw ko tuloy-tuloy tayong ganyan. Gusto ko kayong turuan paano mawala yung sakit kung mayroon kayo o paano gamutin ang sakit. Kung wala pa kayong sakit, hindi kayo magkasakit. Pag alam natin paano i-prevent ang sakit o gamutin ang sakit natin, hindi na tayo bubugbog sa demonyo at saka hindi na tayo mananakawan niya. My people perish, sabi ng Biblia, because of lack of knowledge. Na ano daw yung mga tao, Tagalog po. My people are destroyed because of lack of knowledge. Anong sa Tagalog po? Kulang sa kaalaman. Kulang sa kaalaman. Na nasisira o destroyed. Nawawasak ang mga tao daw niya. Dahil sa kamangmangan. Kaya nandito ako ngayong hapon para magbigay sa inyo ng impormasyon na makatulong sa inyo with regards to your health. Alam ko na hindi gusto ng Panginoon na magkasakit tayo. Naniwala ba kayo doon? Na hindi kagustuhan ng Panginoon na tayo'y magkasakit. Sabi nga doon, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. But I have come that you may have life and that you may have it abundantly. Ang magnanakaw dahil pumunta dito
para magnakaw, di ba? Pumatay, sira, pero pumunta daw siya para bigyan tayo ng buhay. Buhay na masagana. Buhay na hindi masakit. Yung wala sakit na buhay. Kaya maski anong mga nagawa natin na mga kasalanan sa Panginoon, alam ko na ang design ng Panginoon sa atin na pagalingin pa rin tayo. Hindi niya gusto na tuloy-tuloy tayo magkakasakit. So sabi niya doon sa Jeremiah 30, 17 ba yun? Sino ba yung nakakasaan sa inyo? Kaya naghahanap ko ng Bible kanina. 30, Jeremiah 30:17. Sabi, I will restore health to you and I will heal your wounds, says the Lord. So yan ang desire talaga ng Panginoon. Balik sa atin yung health natin. At saka pagkilingin tayo sa mga sugat na experience natin. So, ang tuturo ko sa inyo ngayon, 18 ko lang para makapagtanong kayo. Mas maganda sa akin kung makapagtanong kayo kaysa habaan ko yung nasabihin.